ang patungkol sa mga dakilang gantimpala, gawain na kung saan ito po ay dakilang gantimpala na walang nakakaalam ang mga kabutihan na ipagkaloob dito ng Allah maliban lamang nasa kapasiyahan na. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala na ang higit na nakakaalam kung papaano niya ito bibigyan ng kabutihan ang mga gawain ito. So ngayon, bago ang binanggit natin kanina sa buwan ng Ramadan, uunahin po muna natin ang patungkol sa as-sabru. Unang gawain. Kapag nagawa ito ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasa gayon paman, tanging nasa kapasiyahan na lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kalaki ang gantimpala na ipagkaloob niya dito sa bawat alipin na gumagawa dito patungkol sa pagsasaba. Ngayon, anong dalil? Anong sinabi ng Allah patungkol dito? Upang mapatunayan natin na ang pagsabar, ang pagpapasensya, ito po ay dakilang gantimpala na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nabanggit po ito sa Suratul Zumar, aya 10 o ika-10 na aya. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa 'ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, Qul ya ibadilladzina amanu. Sabihin mo, mukhatab din Nabi sallallahu alaihi wasallam upang ipapaabot niya sa kanyang mga ummah. Qul, sabihin mo, o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadilladzina amanu, o kayong mga alipin kong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqu rabbakum, matakot o katakutan ninyo ang inyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pag-aralan muna natin ang maikling ayang ito sa unang aya na binanggit ng Allah. Sabi ng Allah, Qul, sabihin mo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadilladzina amanu, o kayong mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So tinawag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala mga mananampalataya lamang. Ngayon, kung tutuusin ang ayang ito, di na dapat sana tayo sabihan pang matakot sa Allah. Pero sinundan ng Allah ng matakot kayo sa inyong Panginoon. Ittaqu rabbakum. Matakot kayo sa inyong Panginoon. Bakit kaya yun? Ama-amano na nga tayo. Mananampalataya na nga tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit bakit sinundan pa ito ng pagpapayo patungkol sa matakot tayo sa Kanya? Sapagkat mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, madalas binabanggit ang talata ng Allah sa bawat khutbah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O kayong mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinundan niya ng haqqa tuqatih, ng tunay na pagkatakot sa Allah. So ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, binanggit dito ng Allah ng tunay na pagkatakot. Tapos ang binigyan niya ng paalala ay ang mga mananampalataya na. Bakit kamo? Sapagkat hindi lahat ng mga mananampalataya ay nagkakaroon ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kamo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Isang halimbawa sa nakikita natin sa ating mga paligid. Isang halimbawa, papatunay sa aya ng Allah na kung saan ang mga mananampalataya ay hindi lahat na may tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo ang ating paligid. Pasintabi sa mga kapatid na mga kababaihan. May nakikita kang nakahijab. Nakahijab, ngunit kumakanta, nagdidisko. May nakikita kang nakahijab, andon sumasayaw sa TikTok. May nakikita kang nakahijab paglabas ng bahay, pag-abot sa palengke, wala nang hijab, nilalagay na lang sa leeg. Isa itong halimbawa kung bakit tinawag ng Allah lahat ng mga mananampalataya ng ittaqu rabbakum, matakot kayo, magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot sa inyong Panginoon. Sa isang aya, haqqa tuqatihi, ng tunay na pagkatakot, dahil hindi lahat ng mga mananampalataya ay nagkakaroon ng tunay na pagkatakot. Tulad ng hinalimbawa natin, maraming nakahijab na sumasayaw, maraming nakahijab na gumaganta, maraming nakahijab
Nakahijab lang paglabas ng bahay, pag-abot sa paaralan o di kaya sa palengke, wala ng hijab, nasa leeg na lamang. May makikita kang nakahijab, subhanallah, suwail sa kanyang asawa. May nakikita kang nakahijab, magnanakaw. May nakikita kang nakahijab, subhanallah. Mga gawaing pagkasuway o pagsusuway sa Allah, nandoon sa kanila. So ganoon din sa mga kalalakihan. May makikita kang kalalakihan, pagsapit ng buwan ng Ramadan, doon lamang sila nagsasala ng 5 beses sa isang araw. Paglabas ng buwan ng Ramadan sa mga kalalakihan, hindi na sila nagsasala ng 5 beses sa isang araw na kung saan inubliga ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga mananampalataya, hindi po lahat ng mga mananampalataya na tinawag ng Allah ay may totoong pagkatakot sa Allah. Sapagkat meron sa kanila ay hindi nagsasabuhay ng mga inubliga ng Allah. Yung iba naman, mananampalataya sa Allah na may maraming kayamanan, ngunit napakaramot, hindi nagbibigay ng kanilang zakah. Zakah ito po ay obligatory charity. Ang sadaka ito po ay voluntary charity. Pero yung obligatory charity, may mga mayayaman na hindi nagbibigay ng zakah, na kung saan ito po ay obligado. Naam. So ngayon, tinawag po tayo. Mga nagkakaroon ng hindi tunay na pagkatakot sa Allah, magkakaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang kadugtong ng aya, pupunta tayo sa pinakapaksa po natin. Lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladhina amanu, para sa mga gumagawa ng kabutihan, para sa mga gumagawa ng ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi hadhihi dunya, sa mundong ibabaw na ito, hasanah. Pagdating sa kabilang buhay, pagkalooban sila ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ardullahi wasi'ah. At tandaan po natin, sabi ng Allah, wa ardullah, ang kalupaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ibabaw na ito, wasi'ah, napakalawak. Ngayon, anong punto dito? Anong punto binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ay, wa ardullahi wasi'atun fahajiru fiha ila haythu ta'buduna rabbakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa tafsir, ang kalupaan ng Allah ay napakalawak. Ngayon, fahajiru fiha, maghijira kayo, lumipat kayo ng lugar. Bakit tayo inutusan lumipat ng lugar? Bakit tayo inutusan lumipat ng lugar? Haythu ta'buduna rabbakum, kung saan kayo panatag sa pagsasamba ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ayan po ang punto dito. Ibig sabihin, kung ang lugar na kinaroroonan mo na hindi ka panatag sa pag-iibada sa Allah, maraming tukso kang nakikita, maraming tumutukso sa iyo, hinihikayat kang uminom ng alak, hinihikayat kang maghigop ng usok ng batong puti, hinihikayat kang gumawa ng kasalanan, kapag ang lugar na kinaroroonan mo, fahajiru, maghijra kayo. Lumipat kayo ng lugar. Huwag kayo dyan, sapagkat hindi yan ang utos ng Allah. Manatili kayo sa lugar na kung saan madalas kayong nakakagawa ng kasalanan sa Kanya. Lumipat kayo. Doon kayo sa lugar, panatag kayo mag-ibada sa Allah, na isasagawa ninyong pagpapatayo ng sala ng 5 beses sa isang araw. Kung ang lugar na kinaroroonan mo, palagi kang late magsala, minsan naiiwan mo yung ibang sala, lumipat ka na. Maghanap ka ng lugar na panatag ka, maisasagawa mo ang pagpapatayo ng sala ng 5 beses sa isang araw, at higit sa lahat, liwaktiha, sa takdang oras nito. Utos sa atin ng Allah. Wasi'ah, napakalawak ng kalupaan ng Allah. Kung wala kang mahanap dito sa Pilipinas, pwede ka naman lumipat sa ibang bansa. Basta't gumawa lang tayo ng legal na proseso dahil sa patakaran ng bawat bansa, gawin natin yun. At syempre, ang paggawa natin ng ganun, bilang paglipat upang panatag ka sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, gantimpalaan yun ng Allah. At tandaan natin, ang buong mundong ito, ang every country, bawat bansa sa buong mundo, ito po ay kalupaan ng Allah. Iba lang ang ginawang pinuno ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat bansa. Okay, so ngayon lumipat po tayo. Ang punto dito, kung hindi ka na panatag, hindi mo na naisasagawa ang pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lugar na kinaroroonan mo, lumipat ka. Doon ka sa mga Muslim community na kung saan habang nakikita mo sila sa labas, lumalakas ang iyong iman. Habang nakakausap mo sila, daragdagan ang iyong kaalaman, madaragdagan ang iyong pagkatakot sa Allah. Yun ang pinakamahinam na community.
So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang kadugtong na aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ng pinakapunto, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katunayan, ang gantimpala, ang pagbabayad ng Allah sa kabilang buhay, sa mga matiisin, sa mga nagsasabar, sa mga matiisin, sa mga mapagtimpi, ajrahum, ang kabayaran sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, bighairi hisab. Wala nang paglilitis. Anong ibig sabihin ng wala nang paglilitis? Diretso na agad sa impyerno? No. Diretso agad makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng pagtitimpi, sa pamamagitan ng pagsasabar, yan po ang isa sa pinakamalaking gawain na kabutihan na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala dito, ang pagtitimpi. Ngayon, bilang paglilinaw sa pagtitimpi, paano bang pagtitimpi? Ano bang uri ng mga pagtitimpi na yan? Tandaan po natin, 3 uri ang pagtitimpi na binanggit dito. Unang-una, as-sabru ala ta'atillah. Pagtitimpi sa pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, ulitin ko po, ang pagtitiis, ang pagtitimpi, ang pagsasabar sa pagsagawa ng ipinag-uutos sa atin ng Allah, most especially ang mga obligatory, mga inubliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon ang pangalawa, as-sabru ala ma'siyatillah. Pangalawang pagtitimpi, magsabar, magtimpi, pagpapasensyahan ang ang mga ipinagbabawal ng Allah. Magtimpi ka, iwasan ang ipinagbabawal ng Allah. Kahit gaano pa ito kasarap sa tingin mo, kahit gaano pa ito kaganda sa paningin mo, kung ito po ay ipinagbabawal ng Allah, magsabar ka, iwasan yan. Pangalawa. Pangatlo, as-sabru ala aqdarillah. Pagtitimpi, pagsasabar sa mga destiny, sa mga itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan pong tatlo. Kung matiis natin ang tatlong ito, ang pagsabar sa pagsagawa ng ipinag-uutos ng Allah, ang pagsabar sa pag-iiwas ng ipinagbabawal ng Allah, at pagsabar ng mga kadar, ng mga itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, itanim natin ito sa ating isipan at puso. Patungkol sa pagsasabar, itago natin ito, gawin natin itong baon, upang nang sa ganun, pagdating sa kamatayan natin at sa kabilang buhay, hindi na po tayo lilitisin. Hindi na po tayo tatanungin pa ng Allah, kundi dire-diretso na tayo papasukin doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pagtitimpi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami sa atin hindi makatiis. Ipinag-uutos ng Allah, pagdating sa subo, subhanallah, hindi kayang tiisin. Kasi bakit? Malakas ang desire. Malakas ang kagustuhan ng sarili. Kalabanin natin yan. Labanan natin ang mga kagustuhan ni Iblis na yan. Magsabar. Gawin natin itong sandata. Sapagkat, wallahi, kung tutuusin, pagdating sa usaping sandata, pinaka-powerful weapon ng mga mananampalataya, as-sabar. Ang pagtitimpi. Wallahi, kapag naisa sa buhay ito ng bawat Muslim community, mananatili ang pagkakapatiran, hindi masisira. Mananatili ang mga grupo. Mananatili ang mga bawat grupo ng mga kamusliman, hindi masisira. Walang nag-aaway dyan, walang, subhanallah, walang mga patayan, most especially. Sapagkat subhanallah, marami kang masasaksihan, Muslim sa kapwa Muslim, nagsisipatayan. Tapos magkamag-anak pa. Rido. Iwasan po natin, itapon natin po ang mga ganitong mga gawain. Wallahi, kapag naisagawa natin ito, hindi na natin makamit ang sabar. At hindi natin makamit ang wala nang paglilitis sa kabilang buhay. Lilitisin pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may utang ka doon sa kapatid mo na pinatay mo o di kaya nilabasan mo ng dugo. So ang pangalawa, mula sa mga dakilang gawain na malaki o dakila ang ipinagkaloob na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ay ang al-afwu anin nas. Al-afwu anin nas. Ang pagpapatawad sa mga tao.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit sa surah Ash-Shura, verse 40, ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلِهَا. Ang kabayaran sa mga mapaggawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, sayyi'atun mithliha. Ang kapalit nito, ang kabayaran nito, kasalanan din tulad ng ginawa mong kasalanan. So, ibig sabihin, kung gagawa tayo ng kasalanan, pareho lamang. Pareho lamang. Tingnan ninyo, no? Ito ang isa sa kabaitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Sino man ang balak gumawa, sino man ang nag-intensyon, nagniya, gumawa ng kasalanan, falam ya'malha, ngunit hindi niya ito nagawa, fala tuktab, hindi na ito ipapasulat ng Allah. Fa in amilaha, kapag nasagawa niya ito, sayyi'atan wahidatan, bigyan siya, pagkalooban siya ng Allah ng isang kasalanan. So pareho lang. Isa ito sa kabaitan ng Allah. Hindi ito i-multiply ng Allah. Pagdating sa kabutihan, kapag tayo makagawa ng kabutihan, i-multiply pa ng Allah. Pero sa kasalanan, hindi na po i-multiply ng Allah, ipareho lamang. Ngayon, faman afa wa aslah, at sino man ang pinatawad niya kanyang kapwa habang ang kapwa niya nagkakasala sa kanya, wa aslaha, at nakikipag-ayos siya, nakikipagsundo upang tanggalin ng mga tampuhan, tanggalin na yung mga pinag-aawayan, sabi ng Allah, ang gantimpala doon, fa ajruhu ala Allah. Ang gantimpala o kabayaran na ipagkaloob ng Allah, ala Allah. Ibig sabihin, nasa kapasiyahan na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sinabi ng Allah kung gaano kalaki ang gantimpala na ipagkaloob dito ng Allah, sapagkat bakit siya lamang nakakaalam. Basta't sinabi ng Allah na siya lamang ang nakakaalam sa pagbibigay ng gantimpala sa isang gawain na ito, wallahi, napakadakilang gantimpala po yun. Sa gawain, pagpapatawad sa ating kapwa at makikipag-ayos. Ito po ay, subhanallah, hindi po ito basta-bastang gawain. Yung patawarin natin ang ating kapwa, dakilang gantimpala ipagkaloob ng Allah. At makikipag-ayos tayo sa Kanya, dakilang gantimpala ang ipagkaloob ng Allah. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag po natin sayangin ang gantimpalang ito. Huwag natin gawin. O huwag natin ipangingibabaw ang ating sarili, ang ating mga pride. Subhanallah, yung iba hindi talaga pinapatawad. Ba't ko papatawarin yan? Ang laki ng kasalanan niya sa akin. Ang laki ng kasalanan niya sa aming pamilya. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi po yun katuruan ng Islam. Na dapat po natin iwasan yun. Hindi po ganun ang Muslim. Hindi po ganun ang katuruan ng Islam. Ipangingibabaw ang pagpapatawad wa aslah at pagkikipagsundo sa mga kaaway natin. So, ang problema sa mga ibang kapatid natin hanggang ngayon, simulat sa pool, sa panahon pa ng mga ninuno, may mga rito na. Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin ang mga gawaing ito. Dahil bakit? Wala doon sa puso nilang pagpapatawad sa kanilang kapwa. Kapwa pa naman nilang Muslim. Kapwa pa naman nilang mananampalataya, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit papano. Alam niyo kapatid, subhanallah, napakalaking kasalanan ang gawaing ito. Sana po, mag-the end na. Magwakas na po sana ang word na rido. Sana mabubura na ito sa balat ng lupang ito, ang word na rido. Sapagkat hindi po ito katuruan ng Islam. Katuruan po ito ni demonyo. Wallahi. Ang pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa mga dakilang gantimpala na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapag sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at makarinig tayo ng qala Allah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin po nito ay hadithul qudsi. Qala Allah, sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Naam, hadith mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rawahul Bukhari.
Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amali bani Adam, ang lahat ng gawain na anak ni Adan, na angkan ni Adan, lahu sa kanya. Illa siyam, maliban na lamang patungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sabi ng Allah, fa innahu li, katunayan ang pag-aayunong iyan sa akin. Wa ana ajzi bihi, at ako ang higit na nakakaalam lamang sa pagbibigay, sa pagbabayad sa kanila ng gantimpala. So ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dakilang ibadah, dakilang gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi dapat palalampasin ng mga kamusliman ang pag-aayuno pagsapit ng buwan ng Ramadan ito. So 3 buwan na lamang, papasok na naman ang tinutukoy natin dito, ang pangatlong gawain na pinakadakilang gantimpala na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tutuusin, sa ngayong panahon, 2 pa lamang ang may sasabuhay natin. 2 pinakadakilang gantimpala. Unang-una ang pagsabar. Ang pagsabar anytime, hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Ang pagkikipag-ayos sa ating kapwa at pagpapatawad sa ating pong kapwa, anytime natin gawin. Kahit mismo ngayong kasalukuyan, anytime. Wala po specific doon lamang sa buwan ng Ramadan. So anytime natin ito gawin. 2 lamang ang pwede natin gawin, ang pinakadakilang gantimpala na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa buhay po natin palagi ang pagsasabar, ang pagtitimpi sa mga ipinag-uutos sa atin ng Allah. Gawin natin, magsabar tayo sa ipinagbabawal ng Allah. Magsabar tayo sa kadar sa atin ng Allah. Huwag tayong magreklamo. At syempre, patawarin po natin ang mga taong nagkakasala sa atin. Alam niyo ba, isang kisa, maikling kisa lamang po. Isang sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in every makikita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahabang kasama niyang ibang mga sahaba, kapag nakikita niya yun, ang sahabing iyon, sinasabi niya, fahuwa ahlul jannah. Siya ay taga-paraiso. Nagtatakang mga sahaba, bakit taga-paraisong taong iyon? At ginawa ni Umar bin Khattab, inabangan niya kung anong gawain ng taong ito. Wala naman siya makikita. Madaling salita, wala naman siya nakikitang mga zahir na mga gawaing ibadah. Pero tinanong niya ito, ano bang sikreto mo? Ba't ka sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay taga-paraiso, na buhay ka pa? Ano bang sikreto mo? Sinabi na niya. Nung pagsabi niya, nung sikreto niya, ang ginagawa ko kasi, before ako magpa-idlip or before ako matulog, pinapatawad ko na ang lahat ng mga nagkakasala sa akin. At ako ay humihingi naman ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung ginagawa ng sahabing ito. So kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto natin mapabilang sa mga ahlul jannah kahit buhay pa tayo, isa sa buhay po natin ang pagpapatawad sa ating kapwa at ayusin natin yung mga katampuhan natin. At syempre ang pangatlo, ito na po, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito po kapag darating, after 3 months ngayon, bago pa natin maisasabuhay ito. Ngayon, bilang advance na paalala sa atin, wag po natin kakalimutan magsala ng 5 beses isang araw sa loob ng buwan ng Ramadan. Ngunit hindi lamang po doon, syempre pati na rin sa kasalukuyan. Mismo ngayon, isa sa buhay natin. Sapagkat ang pagpapatayo ng sala ng 5 beses isang araw, ito po ay obligatory, wajib, likulli muslim. Obligado ito sa lahat ng mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon pa lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi ka masyado sanay sa mga pagsagawa ng mga kabutihan o pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-practice na natin, i-training na natin bago pa papasok ang buwan ng Ramadan. Pagpasok ng buwan ng Ramadan, nag-training na tayo ngayon before 3 months, wallahi, napakagaan na sa atin magsagawa ng mga ipinag-uutos ng Allah. Most especially yung tahajjud.
Naam. So yan po mga kapatid sa pananampalatang Islam, naway may sasabuhay ko at may sasabuhay din ninyo, may sasabuhay din natin lahat ang mga munting payag paalala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naway patatagin ang ating iman, patatagin ang ating pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang tayo ay datnan ng kamatayan. Allahumma amin. Ala tusallu ala nabiyyukum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi